Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at inalahad ko ng tunan para sa daily devotion na pinamagat ng Jesus claims all of our service. So, yung scripture lang ngayon is Colossians chapter 3 verses 22 to 24 and sinasabi na, slaves, obey your earthly masters in everything and do it, not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for humans' masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as reward, it is the Lord Christ you are serving. Sa Tagalog, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakikita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinagilingkuran ninyo at alalahanin ninyo ang pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala, inilaan niya para sa inyo. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, serving the Lord includes all kinds of work. So, lahat ng ginagawa natin sa kamay ay important sa ating Panginoon. Paghuhugas, paglalaba, or pagluluto man yan, lahat ng iyan ay pwede gawin paglilingkod sa Panginoon. Di ba nga, ang mga na-topic natin last series o last scripture is lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kumbaga, sa lahat ng ginagawa natin ay parang pag-aaral na sa ating Panginoon. So, kahit simpleng bagay yung ginagawa mo, is pinagilingkuran pa natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit anumang uri yan ng work, anumang uri ng ginagawa mo, pwede natin yung paglingkod sa ating Panginoon. Ang Lordship ay ang goal dito is baguhin ang mundo. Ang goal po ng Kristo or ng Lordship is baguhin niya yung mundo. Kumbaga, disciple all the nations, diba? Kapag hindi natin ito ginawa, lahat tayo ay haharap sa paghuhukom natin, Panginoon. Excuse me. Kaya, serving the Lord includes all kinds of work. Number 2 is, serving the Lord must come from the heart. Dapat pag naglilingkod tayo sa Panginoon is bukal sa ating kalooban, bukal sa ating puso. Kung ano man yung iniisip natin or ginagawa natin sa ating sarili o sa araw-araw, isisipin natin ang ginagawa natin is para sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi para sa sarili natin, hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating Panginoong Jesucristo. So, serving the Lord must come from the heart. Next is, serving the Lord comes with its own reward. So, si Lord pinaglilingkuran natin. Kaya asahan natin is bibigyan niya tayo ng rewards in the end of our life. So, ano man ang ginagawa natin dito sa mundo, mabuti man or masama, mabuti man or hindi, meron niyang gantimpala. O hindi man gantimpala, is kaparusahan na naghihintay sa atin. So, lahat ng mabuti natin ginawa dito sa lupa is alalahanin natin Panginoong Jesucristo. Kaya, serving the Lord comes with its own reward. So, bilang pag-asa buhay, number 1, we define our concept of worship and service. Yung worship is ginagawa natin yung araw-araw, ginagawa natin, lahat ng nakatakda sa atin is service yan. Lahat ng nakalaan sa atin or kumbaga naka-assign sa atin is service yan sa ating Panginoon. Ang worship sa New Testament is all about activities. No? Like pagsamba, paglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Yan yung mga kinds of activities sa ating Panginoon. So, we define our concept of worship and services. Next is, submit all our works under the Lord Jesus. So, lahat ng trabaho, ginagawa natin sa buhay is isinasa ilalim natin sa kamay natin Panginoong Jesucristo, sa kalooban niya. So, lahat ng ginagawa natin mabuti, lahat ng ginagawa natin is pagbabago yan sa mundo na ayan ang goal ng ating Panginoon. Kumbaga, ginagamit niya tayong instrument para baguhin ang mundo. Diba? So,
submit all our works under the Lord Jesus. And lastly is, use our work to make this world a better place. Kumbaga, yung trabaho natin is, kahit anumang uri ng trabaho natin, teacher, engineer, doctor, nurses, etc., is pinapasakop natin sa ating Panginoong Kristo. And ang impact niyan is better place, no, sa ating mga Christians. Kaya lahat ay pagmamayari ni God. Walang anumang part or anumang teritoryo ng dito sa lupa is walang pag-akin ng Panginoon. Lahat is pagmamayari niya. Siya kasi ang gumawa ng world nation. Kaya siya lahat ang pagmamayari. And also tayo mga humans or people is pagmamayari niya. And at kapag nangyari yun is the world is better place, become a better place. So use our work use our work to make this world a better place. So ayun po ang kanatunan sa daily devotion, naway sa buhay natin, ma-apply sa ating buhay, at syempre ma-share sa ating iba na para matutunan din nila yung ganitong scriptures sa kanilang buhay. So thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.